Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy tayo mga kapatid na mga galak na magtaas ng mga awitin ng pagpupuri sa Panginoon sapagkat hinihintay ng Panginoon ang lahat ng mga tinig ng mga banal na tayong lahat ay masumpungan niyang patuloy na nagtataas ng mga awitin ng pagpupuri sa kanyang dakila at banal na pangalan. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tayong lahat magsiawit, patuloy natin itaas ang pangalan ng Hari ng mga Hari. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Our Lord. Mga kapatid, tayo ang tahanan ng ating Panginoon sa Espiritu. Patuloy natin ipagpasalamat. Salamat sa iyo, aming Ama. Ikagalak nating awitin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong magtaas ng awitin ng pagpapasalamat. Ikagalak nating awitin, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Ipahayag natin, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord
Unto thee, O Lord, will I sing. Bless his name. Bless his name, declare his glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Patuloy natin mga kapatid na itaas ang ating dalangin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang isang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo lumalang ng mga taong bago na tunay nga Panginoon na nakapagtataas sa iyo ng mga dakilang awitin ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kapanagpanalang lupuan sa sangkalangitan. Patuloy, Panginoon, ang buong kagalakan namin, ang aming buong pagtitiwala na sa gawain namin sa paghahayag ng katwiran mo. Ito'y madidinig ng lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan upang ang bawat isa, Panginoon, ay magsipamuhay na naaayon sa iyong kalooban. Sa bisa ng propesiya na dumating sa aming Panginoon, patuloy kami naglalagak ng aming pagtitiwala sapagkat sa banal mo ring kapangyarihan nagaganap ang lahat ng mga bagay. Tunay nga, Panginoon, na ang aming pagsungguni, ang aming pagtitiwala ay nilalagak namin sa iyong kapangyarihan sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang lahat ng may buong kapamahalan upang ang bawat isa ay maging bahagi ng Iglesia ng banal na tubig ng sayo. Purihin ka, Panginoon, na namamagitan sa lahat ng aming mga kailangan. Ikaw ang aming kandungan, ikaw ang aming kalasag, ikaw ang aming kalakasan, at ikaw ang lahat ng aming pinagtataasan ng aming buong pagtitiwala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid na magsipagsabi na Amen, Amen, Amen. Napakadakilang kaaya-ayang panahon ang itinangin ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga iniimbitahan ng ating Panginoong Jesucristo na makiisa na tayo sa pagdiriwang na ipinagtangi na huling panahon na gugunitain na po natin, aalalahanin na natin ang iisang Diyos na tunay na ating sasampalatayanan na buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa sa pamamagitan ng salita. Ang Diyos po is nasa ibabaw ng tubig na pumapailang lang sa kalawakan hanggang wakas ng lupa. Na ang larawan ng Diyos ay Espiritu. Amen po tayo ron. Amen. Binabati po namin kayo ng kapayapaan na isumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. God with us. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen. Napakarami na po mga pangitain na ipinakikita hindi lang sa langit, kundi maging sa lupa, maging sa karagatan, umaahon na mga iba't ibang uri ng mga animals o anumang mga bagay na nakikita natin sa langit. Nagkakaroon ng mga malalakas na kalamidad, nagkakaroon na ng earthquake sa iba't ibang panig ng mga bansa, sa iba't ibang bahagi ng mga bansa sa buong mundo, sa 7 kontinente. So, nagbababala na sa atin ang ating tagapagligtas at iniimbitahan na tayo na yung ating puso at pag-iisip ialay na natin sa paniniwala sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas natin ang iisang propeta sa isip, sa salita at sa gawa at sa pananampalataya. Naunawaan po ba natin na ang Panginoong Jesucristo ang iisang propeta sa isip, sa salita at sa gawa? Amen. Ang layunin niya sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente sa buong mundo, iniimbitahan tayong lahat. Kaya inihahayag ko po ito, na-conquer na ng Diablo ang buong mundo. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, isa na lang ang pangalan ng paniniwalaan natin para magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin at makalaya na tayo sa pasimulang aral ng Diablo sa buhat sa pasimula ng dayain si Eva. Naepektuhan ang mga tao na pandaraya ni Satanas buhat sa pasimula.
So sa pangalan ng Jesucristo, tinutubos tayo sa ilalim ng pasimulang aral ng sanlibutan. Naunawaan po natin, Amen. like ang itinuturo ko ang kahayagan ng larawan ng Diyos na paniniwalaan natin na ang sinasamba natin Espiritu ang Diyos buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Pero ba ang Diyos ay Espiritu at katotohanan? Ang Diyos ay buhat sa pasimula ay Espiritu. Iisang Diyos na tunay ang sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ng Jesucristo. Na kaya tayo nagpapatotoo at nabinuhay na maguli ang tagapagligtas natin para mahayag ang larawan ng Panginoon Diyos sa atin, bawat isa, sa pamamagitan ng salita. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sa pamamagitan ng salita ay nahayag ang larawan ng Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin na iisa lang ang paniniwalaan natin pangalan sa silong ng mga langit. Liban doon ay wala nang kanino mong pangalan pa para maligtas tayong lahat. Maliwanag po sa atin. Amen. Ang Panginoong Jesucristo lang ang ibinigay na pangalan sa kaligtasan nating lahat. Dahil na-conquer ni Satan ang buong mundo. Dinaya ni Satanas ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Maging ang bansa ng Pilipinas, nagkakagulo ang mga mambabatas natin. Ang mga bumubuo ng batas, ang nagpapatibay ng batas, nagkakaroon ng shaking sa Senado. Naunawaan po natin. So kailangan ng Presidente ng bansa ng Pilipinas ang pananalangin sa pamamahala niya. At ito yung pinakaambag natin sa pamumuno ni PBBM. Dahil sa pangalan ng Jesucristo, magaganap sa minamahal nating bansa ang pangako ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. 14:20 ng aklat ng Isayas. Saan po ipinangako? Naluluwalhatiin ng Panginoon Diyos dito sa bansa ng Pilipinas sa sikatan ng araw, sa pulo ng mga dagat. Dito luluwalhatiin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Sang-ayon kayo ron. Amen. Mga nagpapatotoo ng Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. Kapag hindi tayo nakiisa dito sa lupa ng paniniwala, isipin natin mabuti, bulay-bulayan natin sa puso't isip natin. Paano natin iisipin na makikiisa tayo sa langit ng pagdiriwa kung dito pa lang sa lupa ay ini-ignore natin ito? Mas inuuna natin yung mga bagay na nakikita natin sa buhay natin kaysa sa God first before others. God above all before others. Amen po ba? Amen. Ngayon, pagka may dumarating na kalamidad, napura ang pakita natin ng takot sa kapwa-tao natin. Pag lumilindol, wala tayong binabanggit kundi Panginoong Jesucristo. Ngayon, isipin natin mabuti kung nabibigyan ba natin ng karangalan ng Panginoon Diyos sa buhay natin bilang tao. Bakit po ba ginawa tayo ng panukala? Di ba? Kaya tayo ginawa ng panukala, ng covenant para ganapin natin ito. Para parangalan natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa sa pamamagitan ng salita. Nagsalita siya. Nagkaroon ng langit. Nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng tubig ang dagat, nagkaroon ng tubig ang ilog, nagkaroon ng hayop, nagkaroon ng puno, nagkaroon ng bituin, nagkaroon ng araw, nagkaroon ng buwan, nagkaroon ng dilim na tinawag na gabi, nagkaroon ng liwanag na tinawag na araw. Na mahiga ang Panginoon Diyos sa ikapitong araw. Amen. Ito, last days. Binigyan tayo ng araw ng pamamahinga, huling panahon na. Kaya minumula tayo. Gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong padaya pa sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. At dyan ginagamit ni Satanas yan para dayain tayo, para makasama tayo sa pagdurusa sa impyerno. Sangayon po tayo ron. Amen. Hindi yung pagka may dumadating na kalamidad, pakita tayo ng pakita na kapaibabawan natin. Pag nadidinig natin yung katotohanan, ayaw natin unawain. Ayaw natin paniwalaan. Pag may dumadating na lindol, ang pura takot natin. Nakala mo tayo mga daga, takbuhan dito, takbuhan doon. Kung gusto natin iligtas yung sarili natin Iniligtas na tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Ayaw niya tayong mapahama. Tayo gumagawa ng kalituhan natin Amen po ba? Amen.
Unahin natin ang Panginoon Diyos na parangalan sa pamamagitan ng pananampalataya. Parangalan natin siya sa ilalim ng palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. Paniniwalaan po natin ang Panginoong Jesucristo para maligtas tayo. Tutubusin tayo sa gitna ng lakad ng masamang aral. Amen po ba? Amen. Kaya nga lahat ng tumutupad ng patotoo, mga bagong nilalang sa pagbabagong lahi, ang kanatlahi ng manunubos, ang kanatlahi ng tagapagligtas nating si Hesus Kristo, mga taong bagong nilalang sa espiritual na paniniwala. New creature. Naunawaan natin ang standard at pagkakakilanlan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na ipinaghanda ng tahanan sa langit, nilalang ng Panginoon Diyos na kawangis niya. Mga nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu, sinasanay dito sa mundo upang kung tayo i-rapture sa langit, madidinig yung awitan natin dito sa lupa. Ano nakalagay doon sa aklat ng Matthew? Ang Panginoon Diyos ang nasa langit, sambahin natin siya dito sa lupa. Amen. Babasahin ko po ito aklat ni Juan, chapter 17 verse 4. Ano po ang nakalagay dito? Verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila ng isang Diyos na tunay, na siya iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesus Kristo. Isinuko ang Panginoon Hesus Kristo para makilala natin na isang Diyos na tunay. Nahayag ang larawan ng Diyos sa ikatlong araw. Kaya tayo nagpapatotoo na ang Diyos si Espiritu. Nagsalita siya sa mga banal na propeta. Nangyari ito. Nakilala niyo ba na ang Diyos si Espiritu sa pamamagitan ng Hesus Kristo? Mula ng lalangin ng langit at lupa, buhat sa pasimula. Na ang katayuan at pagkakakilanlan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon ay pinaganda na ng tahanan sa langit bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas natin na mga nagpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu na sa pamamagitan ng salita ay nakilala natin at tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguling ay Espiritu na pumapailang lang hanggang sa kalawakan ng kalangitan, hanggang sa wakas ng lupa. Naunawaan po natin. Isa lang ang Diyos sa buhat ng lalangin ng langit at lupa. Dinaya na ni Satanas ang buong mundo. Kaya ang lakad ng mga tao, nagkakagulo na. Sino ang gumawa ng kaguluhan? Si Satanas. Ano ginawa ng Panginoon Diyos? Isinubo yung bugtong na anak upang makilala natin na iisang Diyos na tunay yung sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Kaya hashtag Iglesia ng Bundok ng Sayon. Highlight banal na Bundok ng Sayon. Napanood nyo ba sa YouTube? Golden Sayon. Transparency currency. Magkakaroon ng transformation yung mga pera ng mga bansa sa buong mundo. Napanood po natin. Tignan nyo yung magaganap sa bansang Pilipinas. Saan tayo makakandong? Sa banal na bundok ng Sayon para maligtas tayo. Magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin na ginaganap natin dito sa lupa. At binibigyan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng Hesus Kristo nating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Isinugo ang Panginoong Hesus Kristo upang makilala natin na iisang Diyos na tunay ang pagsamba po natin. Amen po ba? Amen. Huwag tayo masyadong paakit sa mga pastor ngayon na nangangaral na ginagawang kapakinabangan yung mga dinadaya. Ano po? Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung mga pastor, magaganda pa buhay doon sa miyembro tignan niyo ang Panginoon Jesucristo, nagpakababa siya, hinubad niya yung pagiging Diyos niya sa mundo, pinaglingkuran niya ang mga tao para makatyak tayo sa kaligtasan natin. At maipamuhay natin ito ng hindi tayo nabibigatan sa pamumuhay. Ano ginawa ni Satanas? Dinaya ang tao. Dinaya tayo sa mga bagay na nakikita natin sa mundo. Pinagnanasaan natin yung mga temporaryong bagay na nasisira at lumilipas at nabubulok. Nakita niyo ba pagka bumabagyo, yung mga sasakyan magaganda, tinatangay lang ng tubig. Yung mga bahay, pag dumidin doon, nawawasak lang. Yung mga simbahan na bato, nagigibalang.
Habang umaawit kanina, nagagalak ang puso ko eh. Bakit to? Naganap sa atin yung 2 o 3 lang ng katipon, nasa ating kalangitan, tagapagligtas natin eh. Pinararangalan natin ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Nagsalita siya. At sa pamamagitan din ng salita, niluluwalhati natin at pinararangalan natin at tinanakila natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Nang lalangin niya ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita, pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta, na ang kinauwian ng hula ng mga banal na propeta, nasumpukan natin yung karunungan at katalinuhan at biyaya ng pananampalataya sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Iisang doktrina lang po ito, iisang bautismo ito. Ang bautismo, paglilinis ng maruming budhi, nililinis yung maruming paniniwala, yung mga tradisyon, yung mga haka-haka ng puso't isip natin. Hindi mawawalay sa puso't isip natin yung katuwiran ng tanda ng patotoo na tayo ang magiging tanda sa lupa na lumuluwalhati sa Diyos na lumikha ng langit at lupa buhat sa pasimula, na ang larawan ng Diyos sa pasimula ay Espiritu na pumapailang lang hanggang sa wakas ng langit hanggang sa wakas ng kalangit-langitan. Amen po ba? Amen. Hanggang sa wakas ng lupa. Naunawaan po natin, naririnig natin. Ang inisip sa atin ng Panginoon Diyos in Jeremiah verse 29, verse 11. Ano inisip sa atin? Siya may plano at nag-isip sa atin ng kabutihan at ng kapayapaan at kagalakan, hindi kasamaan. Iniisip na paratingan tayo ng kapayapaan at kapanatagan, hindi kasamaan, hindi pagkatakot, hindi kalituhan, hindi kabalisahan. Tingnan niyo yung nababalisa. Walang relasyon sa tagapagligtas, hindi binibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pasimula. Kaya balisa tao eh. Haka-haka. Pag may dumadating na kalamidad, pakita ng kapaibabawan sa mundo. Gusto maligtas pero ayaw naman bigyan ng papulit kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Magaganap ito sa isang bahina at mangmang na tao lang, sa isang dukhang tao. Hindi naman tumawag ang Panginoon Jesucristo na makarangal ng tao, ng mga digli order na tao. Mababasa natin sa Corinto chapter 1 verse 26. Sa mga mabababa siya tumawag upang hiyain yung nagmamataas, hiyain yung malalakas. Isawala yung mga malalakas sa mundo. Isawala yung marunong sa mundo. Isawala yung nagmabubuti sa mundo. Isawala yung mga peking nangangaral. Amen po tayo doon. Amen. Ang Iglesia ng Bundok ng Sayon, nakatala ang paniniwala sa langit. Iisang Diyos na tunay ang paniniwala. Amen po ba? Amen. Ngayon, pag hindi natin ito pinaniwalaan at hindi tayo nakaisa dito sa lupa, paano natin iintay na makasama tayo sa langit? Makikita ito sa nakahanging on the air kung anong ginagawa natin sa lupa na nag-aawitan tayo ng mga bagong awitin na kung paano si Kristo ay binuhay na maguli, gayon din tayo bubuhayin sa pagkakaunawa sa paniniwala. Amen po tayo doon. Dito pa lang sa lupa. Wala na tayong ratings. Sa langit pa kaya? Hindi naman nakakailangan ng millions o thousand ng Panginoong Jesucristo sa pagpupulong. Kundi isang salita ang paniniwalaan natin, iisang Diyos ang paniniwalaan natin, ang Diyos ay Espiritu, buhat ng lalangin ng langit at lupa sa pasimula. Kaya tayo nagpapatotoo, gumawa ng walang hanggang panukala ang Panginoon Diyos na gaganapin natin dito sa lupa. 2 o 3 na nagkatipon, sumasa atin ang tagapagligtas natin, mananahan siya sa puso natin. Iuukot sa puso, isusulat sa isip, hindi mawawalay sa labi natin ng patotoo na ang Diyos si Espiritu. Amen po ba? Amen. Kapag tumawag tayo sa pangalan ni Jesucristo, dinidinig tayo sa lupa dahil tayo ang nasa lupa. Tayo ang inilagay sa kahinaan at kamangmangan bilang mga dukha. Madidinig pa ba yung
mayayaman sa lupa na pinagpalitan kanuwalhatian ng Panginoong Hesukristo dito sa mundo? Madidinig pa ba sa langit yung mga nagpakayaman sa lupa, hindi nagpakayaman sa paniniwala? Si Satanas greedy. Sakim si Satanas, nagtatago siya sa mga bagay na temporary. Dinadaya yung mga paningin natin sa mga material na bagay. Sa pasimula, sa dinaya si Eva, sa bunga ng kahoy, sa gitna ng halamanan. Amen po tayo doon. Amen. Pakibasa natin sa aklat ng Genesis yan para maunawaan po natin kung paano dinaya ng demonyo si Eva. Na si Eva ang ina ng lahat ng lahi ng tao buhat sa pasimula. Kaya lahat ng tao na pandemya ng demonyo. Kaya ang demonyo nagkahari sa sanlibutan. Kaya maging ang bansang Pilipinas, ginugulo ni Satan. Kung pwede pa bang manaig si Satan, 5 taon na siyang ipinailalim ng Panginoon Hesukristo sa krus of Calvary. Nahayag na larawan ng Panginoon Diyos na ang Diyos Espiritu buhat sa pasimula. Kaya tayo nagpapatotoo, iginawa tayo ng testimony ng Panginoon Diyos na paniniwala na itinalaga para sa mga banal. Nagdiriwang tayo sa lupa. Kung ano yung pagdiriwang sa lupa, gayon din na magiging pagdiriwang natin sa kalangitan. 2 o 3 nagkatipon naroon sa ating kalagitnaan ng panukala ng Panginoon Diyos. Ginaganap natin ang Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula hanggang sa wakas, hanggang sa muling pagpalitan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po tayo ron. Amen. Kaya kung diin ito sa social media, hayagan ito Ito yung panahon itinangi ng Panginoon Diyos Nagtangi siya ng huling panahon. Na tayo naman yung mga iglesia na buhat sa pasimula itinalaga na magpapatotoo. Romans chapter 8 verse 29 up to 30 itinalaga na. May mga tatak na ng Espiritu. Ephesians chapter 1 verse 4. Nakibasa po natin yung aklat na Ephesians, andyan po yan. May mga tatak ng Espiritu yung pagdiriwang ng tunay na iglesia na ipinaganda ng tahanan sa langit. Kayo, ano sabi sa atin sa imbitasyon? Dadakwat na ang sinabit na kayo sa banal na bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay, ang pangkahalatang pagpupulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay, na pinagiging sakdal at matuwid sa paniniwala ng mga nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula hanggang sa muling pagparito. Amen po ba? Amen. Ano ginagawa ni Satan? Dinadaya yung paningin ng tao. Maging ang bansa natin, ginugulo ni Satanas. Dahil alam ng Diablo na dito sa Pilipinas, dulwalhatiin ng Diyos ng Israel buhat sa pasimula. O saan magaganap yung transparency currency? Dito sa Maharlika niyan na bansa. Napanood niyo po ba yung resibo, yung reference, nasa social media na, nasa YouTube. Golden Zion era. Magkakaroon ng transparency currency. Ang gagamitin, gold reservation. Naunawaan natin kung saan magaganap yung transparency na pangangaral sa bundok ng Zion. Saan ipapangaral ang patotoo? Saan ipapangaral ang nilalaman ng banal na kasulatan na ang sumampalataya ay hindi mapapahiya? Magiging tanda tayo dito sa lupa. At kung ano ginagawa natin sa lupa na sinasanay tayo rito, na binibigyan tayo ng espiritu ng katatagan, espiritu ng paninindigan, at pananatiling tapat na ang Diyos ay espiritu. Magaganap sa kalangitan yung pagdiriwang dito sa sanlibutan, dito sa lupa. Amen po tayo. Amen. Naunawa natin, nakilala natin ang Panginoon Diyos. At ito ang buhay na walang hanggan. Kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, makilala natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na Espiritu. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi sinuko ang Panginoong Jesucristo, bakit kilalaman natin ang Panginoon Diyos nung likay ng langit at lupa na Espiritu? Ibaluin natin yung puso at isip natin. Magbulay-bulay tayo. Makilala nila na iisang Diyos na tunay na siyang iyong isinugo sa makatwid bagay
si Yesu Kristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ginawa mo sa akin, na pinagawa mo sa akin. Okay, paano natin maluluwalhati ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula kung hindi natin paniniwalaan ng Panginoon Kristo na isinugo dito sa lupa? Eh sabi nung isinugo, niluwalhati kita, Ama, na nagawa ko yung ipinagagawa mo sa akin. Amen. Di ba dito natin pararangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula? Sabi ng Panginoong Kristo niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na pinagagawa mo sa akin. O di gagawin din natin ito. Amen. Paniniwalaan natin yung isinugo para magawa natin na luwalhati ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po tayo doon. Amen. Kaya nasasabi kong hashtag Iglesia ng Bundok ng Zion dahil nakatala nato sa langit, official na sa langit ito, ang gumaganap nito yung mga nilalang sa pagkapanganay na kung ano larawan ng panganay, eh, gayon din ang larawan ng mga gumaganap at gumagawa nito. Dahil mismo isinugo, sabi ng Panginoong Kristo, niluwalhati kita ng gawa na pinagagawa mo sa akin. Amen po tayo na. Amen. Saan ka nadinig ito? Sa bundok ng Zion. Amen po tayo ron. Wala na may ibang pangalan ng relihiyon na nakatala sa langit kundi bundok ng Zion na. May nakatalaman ng Romano, may nakatalaman ng IAC, may nakatalaman sa langit na Jehovah Witnesses, may nakatalaman ng Rizarismo, may nakatalaman Malayong Silangan, may nakatalaman ibang pangalan ng relihiyon sa langit na may hula. Banal na bundok na Zion lang nga, may nakatalang hula na pinaganda ng tahanan sa langit ng Panginoon Diyos na sinabi kay Propeta Isaiah at sinabi kay Propeta Joel. Sa gayon, ninyo malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Zion. Sino nagsasalita kay Propeta Joel? Sino nagsasalita kay Propeta Isaiah? Hindi huwag ang Panginoon Diyos Ama, ang lumikha ng langit at lupa, ang nagsasalita kay Propeta Isaiah at kay Propeta Joel, na tumatahan siya sa banal na bundok ng Zion. Hindi ito literal na bundok ng Zion. Hindi ito literal na bundok. Mga tao to, kalipunan ito ng mananampalataya, mga participants ng Panginoon Kristo, mga believers ng Panginoon Kristo, mga followers ng Panginoon Kristo na nagpapatotoo na ang Diyos tunay na Espiritu, na isang Diyos lamang ang niluluwalhati pinararangalan natin. Sang-ayon kayo ron. Amen. I-evaluate po natin yung nadidinig natin. Isa na nga ang katutuparan ng pangaral. Banal na bundok ng Zion ang panggagalingan ng tinig ng tagapagligtas na sumampalataya hindi mapapahiya. Wala hong nakatala sa langit na 3 persona. Walang nakatala sa langit na tao ang Diyos. Amen po ba? Amen. There are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Amen po ba? The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. The Supreme God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. The universal God, nasa ilalim ng Ebanghelyo ang lahat ng hatol ng alinman may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Kaya sinasabi ng presidente natin na napasasakot tayo sa presidente na itinalaga ng Panginoon Diyos sa bansa ng Pilipinas na dito matutupad ang pangako ng Panginoon Diyos sa minamahal nating bansang Pilipinas. Nasa na maraming mga bansa. Dadapwat, itinayo niya ang Iglesia ng Bundok ng Zion, nakanlungan natin. Kumplihan natin ito. Paniniwalaan natin ang Panginoon Kristo na gagawin natin ito. I-apply natin sa buhay ito. May relasyon tayong lahat. Ganun kadakila yung inorganize na relihiyon ng Panginoong Kristo. Ang daming nangangaral, inaalis yung organisasyon ng relihiyon, relasyon na lang tawang mahalaga. Paano sinabing relasyon? Ayaw naman lumabas ang larawan ng Diyos doon sa nagsasabing relasyon na mahalaga. Inalis yung relihiyon. Ang nagtayo ng relihiyon ang Panginoong Kristo sa lahat na sasampalataya sa Kanya.
Kaninong ministro yan, nangangaral na yan. Nanawaan po ba natin, narinig natin sa media? Ngayon, nangangaral kami, be courageous. Nangangaral kami na walang bayad. At ipinapangaral namin, palatuntunan at kautusan ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Ang saligan ng bundok ng Sayon, may hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Ephesians chapter 2 verse 20 po. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba na mayroong relasyon sa tagapagligtas ang bundok ng Sayon? Na kung mahayag ang Panginoong Jesucristo sa alapaap ng kalangitan ay mahayag din tayo katulad niya. At tayo yung pinag-aharian ng Kordero na ipinakita kay Apostol Juan sa kahayagan na magaganap sa huling panahon eh. Mga mumunting kawan. What is the name of kawan? Banal na bundok ng Sayon lang, sinikap na itayo ng Panginoong Jesucristo na ipinaghanda na ng tahanan sa langit eh. Nakarecord ng paniniwala na ang Diyos eh, iisang espiritu lang eh. Amen po ba? Amen. I-research nyo ba, basahin na natin sa Genesis chapter 1 kung ano larawan ng Panginoon Diyos doon. May mababasa mo tayo sa Genesis na 3 persona. Nasa ibabaw nga ng tubig eh. Puro tubig itong mundo. May mababasa ba tayong tao sa Genesis? Ang mababasa natin doon sa pasimula, ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig, espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya katuparan nitong huling panahon ay kaaya-ayang pagdiriwang ng mga iniimbitahan ng Panginoon Jesucristo. Alam niyo, nakalagay sa panukala, 2 lang o 3 nagkatipon eh. Sumasa atin ang panukala ng tagapagligtas natin eh. Sumasa atin ang pag-iisip ng tagapagligtas natin sa paniniwala eh. Saan ba tayo pinagiging ganap? Saan ba tayo iahanda na perfect? Di ba sa paniniwala? Hindi naman sa iniisip natin sa ating physical na katauhan na. Di ba sa paniniwala tayo ay harap na walang dungis at kapintasan. Hindi naman sa ginagawa ng iniisip natin sa pagiging tao natin sa mundo. Kundi sa pag-iisip ng tagapagligtas natin tayo iahanda na sa muli niyang pagparito eh, kukunin niya yung kanyang sambahayan na ipinaghanda ng tahanan sa langit dahil doon na tayo magkakaroon ng pagdiriwang. Dahil sinasanay lang tayo dito sa lupa na maiksing panahon. Ginaganap natin ang Diyos natin na sinasambay Espiritu. Espiritu na pumapailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan sa pangalan ni Jesucristo. Sinasamba natin siya sa lupa na siya ang nasa langit. Amen. Niluluwalhati natin siya dito sa lupa. O sino luluwalhatiin ng Panginoon Jesucristo? Yung sumasamba sa tunay na Diyos na Espiritu. O ngayon, yung nakangaral na tao ng tao, paano luluwalhatiin sila ng Panginoong Jesucristo? Eh, hindi naman nila kanila ng Espiritu ang Panginoon Diyos sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Pwede wala non-essence. Common sense, non-essence, walang presensya, walang talento. Pinusok ng Panginoon Diyos. Yan ang sasabing may relasyon. Hindi na mahalaga reliyon, relasyon na lang. Wala na rin presensya, wala na rin essence. Ano, may essence. Wala naman tayo mababasa sa banal na kasulatan, paramihan ng miyembro. May mababasa tayo, 2 o 3 na nagkatipon. Sumasa atin ang tagapagligtas natin sa pamamagitan ng panukala na walang hanggan. Sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan, nagpapatotoo tayo na ang Diyos yung Espiritu ang buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Ito, wala magiging excuse dito. Sino mang may pandinig? Bakit po? Basahin natin yung Romans chapter 1 verse 20. Pakibasa nga po. Nahayag sa atin ngayon ang pagka-Diyos ng tunay na Diyos na sinasamba natin upang wala tayong magiging dahilan. Narinig natin? Wala na tayo magiging dahilan pa na hindi natin nadinig ito. Naka-social media ito, naka-YouTube ito. Sa kalooban ng Panginoon Diyos naganap ito sa YouTube. Tao din akong katulad nyo na inihayag ko yung kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na makilala natin ng Diyos na buhat sa pasimula ay Espiritu.
pumapailang lang sa kalawakan ng kalangitan hanggang wakas ng lupa, hanggang sa ilalim ng tubig ng karagatan, hanggang sa kalaning-laliman ng lupa na ating nilalakaran. Amen. Amen po. Amen. At lahat ng may buhay na didinig ang tinig ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na nakatayo sa banal na bundok ng Sion. Amen. God is supreme in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. The God Almighty is the God supreme. Amen po ba? Jesus Christ is the King of Kings of our faith. Jesus Christ is the justice of our faith in the resurrection. Covered ng panukala ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga bansa sa buong mundo sa ilalim ng silong ng mga langit. Kaya isa na lang ang nalalamin nating pag-asa. Nadidinig natin yung tinig niya. Makiisa na tayo. Hindi namin kayo pinipilit para makiisa. Nasa atin yung pagkaunawa. Makapangyarihan ang salita ng Panginoong Jesucristo na nadidinig natin. Tao nila kung ginamit na katulad nyo para madinig natin ito. At wala akong hinihingi sentimo sa inyo. Wala kayong magiging issue dito. Sa isang hamak, mangmangat, mahinang tao, dukhang tao, nadinig nyo ang tinig ng tagapagligtas natin na ayaw niya mapahamak ang mga tao sa muli niyang pagparito. Nasa atin ngayon ang desisyon nito. Kung ipamumuhay ba natin itong nadidinig natin na ang Diyos Espiritu, buhat sa pasimula ng likhay ng langit at lupa. Kaya dahil nagpapatotoo, sino gumawa ng patotoo? Hindi humat ang Panginoon Diyos nilang nagtalaga ng patotoo na paniniwalaan natin na ang sinasamba nating tunay na Diyos Espiritu, buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Siya nagpatunay sa pamamagitan ng Jesucristo na itinanyag niya ito sa maraming mga bansa sa buong mundo. In Book of Acts chapter 17 verse 31 na kaya magsisi na tayo sa huling panahon at ipamuhay na natin ito na ang pagsamba sa Diyos hindi iniukit sa mga kahoy, hindi iniukit sa mga bato. Magsisi na tayo na ang pagsamba sa Panginoong Diyos sa Espiritu at katotohanan na hinahanap tayo ng ating Ama na tunay na mananamba dito sa lupa. Magiging pinakatanda tayo sa balat ng lupa. Sang-ayon kayo ron. Amen. Ito yung pinaka-training ground ng bundok ng Sion. Kaya highlight, iglesia ng bundok ng Sion, nakatala sa langit, official na. Sino nagsalita nitong pinaganda ng tahanan sa langit? Ang Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah, chapter 4, verse 5. Saan pinapupunta ang mga taong sasampalataya sa Panginoon Jesucristo? Book of Micah, chapter 4, verse 1, 2, and 3, up to 7. Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Siya ang paparito ang Panginoon Diyos sa bundok ng Sion. Makikita natin siya ng mukha, nakahanging on the isa na paap. Sang-ayon kayo ron. Amen. Huwag kayong padaya sa mga pilosopyang nangangaral ngayon sa huling panahon. Pati yung social media ginagamit ng diablo yan sa AI. Dinadaya ang buong sangkatauhan sa AI. Kaya ang Panginoon Diyos din ang nagtalaga sa presidente ng bansang Pilipinas para tayo pasakop. Panalangin natin presidente natin sa pamumuno niya sa minamahal nating bansang Pilipinas. Sa kalooban ng Panginoon Diyos nangyayari kay PBBM yung kanyang pamamahala sa minamahal nating bansang Pilipinas. Umiwas tayo sa mga oposisyon na nagbabagsak sa lider ng Pilipinas. Mga kampo ng kadiliman yung mga oposisyon. Amen po ba? Tingnan niyo ang Panginoon Jesucristo, binagsak ng mga Antikristo sa panahon ng mga banal na apostol. Nasaan yung mga nagbagsak? Wala na. Wala sa eksena. Nanawaan po natin. Transparent sa social media to. Nasa atin ang desisyon ito. Napakadakila nitong binigay sa ating panukala na gugunitain natin dito sa lupa. Pararangalan natin ang Panginoon Diyos sa langit. Tayo ang nasa lupa. Iginawa tayo ng panukala na walang hanggan. Tapos hindi natin inaalala ang Panginoon Diyos sa ginawa niya.
nililimot natin siya. Ano sabi ng Panginoon Hesus Kristo? Sa verse 3 ng John chapter 17, verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, na siyang yung isinugo sa makatwid bagay si Hesus Kristo, para makilala natin yung sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pasimula na Espiritu. Amen po ba? Isinugo ang pangalan ng Hesus Kristo para makilala natin larawan ng Panginoon Diyos Tapos hindi natin ito paniniwalaan, lilimutin natin. Pag may dumadating na lindon, ako na papapakita ng kapaimbabawa natin. Amen po ba? Amen. Kung na-open man tayo, nasasaktan tayo, pinalalayanan tayo sa kasinungalingan ng lahat ng paniniwala po natin. Patayin natin yung ego. Patayin natin yung pagmamalaki, yung pagmamarunong, yung pagmamayabang, yung pagiging hambog, yung pagiging traidor natin sa katotohanan. Kaninong espiritu yan? Espiritu ni Satan yan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, nakilala natin ang sinag na kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Hesus Kristo na kanyang isinugo. Kung hindi nagsugo, makikilala ba natin ang larawan at sinag na kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Amen po kayo ron. Amen. Niluwalhati kita sa lupa. Pagkaganap ko ng gawa na ginawa mo sa akin, o sino gumawa para makilala natin ang tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, ang Panginoon Diyos din. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin siya luluwalhati sa lupa, sa pagsamba natin, isipin natin, evaluate natin sa puso't isip natin, magbunay-bunay tayo. Sa palagay natin, tatanggap pa tayo ng karangalan sa langit. Dito pa lang sa lupa, mananagot na tayo. Amen po tayo ron. Amen. Ang sabi, niluwalhati kita dito sa lupa. Ngayon, bilang followers ng Panginoon Hesus Kristo, luwalhati natin ang Panginoon Diyos sa langit, dito sa lupa. Amen po ba? Amen. Parangalan natin siya na lumikha ng langit at lupa para parangalan niya tayo sa muling pagparito. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin siya parangalan, iniintay natin sa mundo. Paid tayo lahat. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, the supreme God, the Almighty God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, binigyan tayo ng pag-asa na kung paano niluluwalhati natin siya sa lupa, niluluwalhati din tayo sa langit. Magkakaroon ng pagsamba sa kalangitan. Na kung ano yung ginagawa natin sa lupa, madidinig na may pandinig sa lupa yung inaawit natin dito sa lupa na pinararakalan natin ng Panginoon Diyos sa langit. Amen po ba? Amen. Nakukunawaan po natin, ito, malaki ng pamupusong doon sa mga nangangaral Niluwalhati kita sa lupa. Pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. Yung mga nangangaral ang ginagawa, sila niluluwalhati ng mga dinadaya nilang nakikinig sa kanila. Ginawang kapakinabangan yung mga taong dinaya nila para maligtas. Pinagpasa ng pagdurusa yung mga naakay nila. Eto, evaluate nyo yung nadidinig nyo. Evaluate po natin. Sino nagsasalita dito sa binabasa ko? Ang Panginoong Hesus Kristo. Amen po tayo doon. Amen. Niluwalhati kita sa lupa. Pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin, ibig sabihin, gagawin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Para luwalhatiin natin ang Panginoon Diyos sa pasimula nung lalangin niya yung langit at lupa. Amen. Kung hindi ganito magiging application natin bawat isa, paano naman tayo luwalhatiin sa langit ng Panginoong Hesus Kristo? Hindi natin niluwalhati ang Panginoon Diyos dito sa lupa. Amen. Amen. Kaya marami pang mga mangangaral na mananagot pagpalito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus Kristo, walang tatayo na kaharian na hindi babagsak sa kapwa bato. Amen po ba? Amen. O ang bundok ng Sayon, naunawaan ba natin yung palatuntunan at kautusan, niluluwalhati natin ang Panginoon Diyos dito sa lupa? Luwalhatiin din tayo ng Panginoong Hesus Kristo sa langit.
Amen po ba? Amen. Pwede may katiyakan tayo. Bibigyan tayo ng karangalan, ililift up tayo ng Panginoong Jesucristo doon sa langit. Kaya habang dito sa lupa, nilalait naman tayo, nililibak tayo, pinagsasalitaan tayo ng masasakit na salita. Hindi naman matutularan yung karangalang ibibigay sa atin, nakahalili ng tagumpay natin. Dahil tayo ang lumuwalhati sa Panginoon Diyos, buhat sa pasimula, sa pangalan ni Jesucristo na nakilala natin ang larawan ng Diyos na Espiritu, buhat sa pasimula. Kaya tayo nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Kaya kung tumatawag tayo sa langit, nadidinig tayo ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo dahil tayo ang nasa lupa na nangangailangan ng habag at awa. Amen po ba? Amen. Kaya hihinto yung mga kalamidad pagka tayo nakaramdam ng kalamidad dahil inisip sa atin na kapanatagan at kapayapaan ang maging lakad natin sa mundo. Yung mga natatakot, yung mga nangangaral na yan na pinupusong ang larawan at kalwalatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos. Kauna-unahan silang naduduwag at natatakot ngayon. Sige, saan nila dadaling yung kayamanan nilang dinaya nila doon sa mga taong walang malay? Nagkakaroon na ng shaking ng gobyerno natin, nagkakaroon na ng transparent ang gobyerno natin sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, hayag na ngayon ang gobyerno natin sa sambayan ng Pilipinas dahil umaalsa na ang mga Pilipino doon sa mga ginagawa ng leader ng estado ng gobyerno natin. Ano nangyayari doon sa mga pamumuno ng leader ng estado ng gobyerno natin? Natatakot sila sa taong bayan dahil nahayag na yung kalapastanganan ng pamumuno nila sa taong bayan. Pero ng taong bayan yung kinukurap nila ay umaangat na yung taong bayan. Di ba God grace na to? God's will na to? Amen po tayo doon? O mahayag na rin yung mga bulaang relihiyon ngayon. Dahil ito, nadidinig nyo na. Na ang Diyos ay Espiritu, buwan sa pasimula, basahin natin sa Genesis chapter 1 yan. Nagsalita ang Panginoon Diyos para makilala natin na Diyos na tunay yung sinasamba natin na Espiritu, buwan sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Kaya tayo nagpapatotoo na ang Diyos ay totoong Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon Diyos nalulugod akong mainam sa inyo, mga mumunting kawan, ibibigay ko sa inyo ang aking kaharian. Amen po ba? Ito yung katuwiran ng Panginoon Diyos nadidinig niyo sa labi ko Kaya 2 o 3 nagkatipon, nagagalak yung puso ko Hindi dahilan yung libo-libot, milyong-milyong nagdiriwak, wala namang paniniwala talaga Amen po ba? Amen. Magagalak ba Panginoon Diyos dun sa selebrasyon ng milyon-milyon, libo-libo, pagandahan? At wala sa pag-iisip ng tagapagligtas ang pagsamba? Nalulugod ba Panginoon Diyos sa langit? Nakikita niya yan Nanilibugo siya Ikinakaila yung larawan niya Pero libo-libo, milyon-milyon, gumagastos ng milyon-milyon, wala pa lang essence. Nakakahabag po. Nakita niyo nagaganap sa dukha at mahina at mangmanglang. May essence ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Merong presensya, merong pag-asa sa pag-iintay na kung mangyayari ng lahat ang propesya, magiging isa na yung body of Christ, yung banal na bundok ng Zion na sinikap niyang itayo, na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit, na binigyan tayo ng daang bagong buhay, binigyan tayo ng daan ng katotohanan, nagpatotoo tayo, nakilala natin na sinasamba nating Diyos ay Espiritu, na pumapailang lang sa kalangitan at hanggang wakas ng lupa. Binigyan tayo ng susi ng ating kaligtasan sa kalangitan, na saksi tayo nagpapatotoo ng Diyos natin na Espiritu. Amen po ba? Amen. Binigyan tayo ng pintuan ng papasukan sa kalangitan. Who is the gate of heaven? Jesus Christ is the gate of heaven. Who is the door of heaven? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The door of heaven, the gate of heaven. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God, in the 7th continent all over the nations? Natinig niyo po ba ako? Amen. And you listen carefully, people of God, napakapanganib ng huling panahon. O ngayon, ang Pilipinas, di ba?
Pinaghahanda tayo ng mga scientifico dahil dito nakatutok ang the big one. Kung magkakaisa tayo, sino pipigil ng nakasisindak na napaka malaking lindol na magaganap sa Pilipinas? Sino ang pipigil? Sino magpapaimpil? God is created the heaven and the earth. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith in the resurrection. Di ba siya lang ang lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang salita na nadidinig natin yung salita niya ngayon sa social media? Sang-ayon tayo ron? Amen. Ang inisip sa ating kapanatagan, kapayapaan, kapanatagan at mabuting paglalakbay natin sa mundo, hindi pagkatakot at hindi kasamaan. Amen po ba? Magpakalalaki tayo, magpakababae, magpakatatag po tayo at magpakatapang tayo at manatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta. Huwag tayo maging duwag ang kaligtasan sa matatapang. Huwag tayo maging ipokrito sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon? Panginoon Jesucristo, kung saan ako naroroon, doroon kayong lahat. Muli akong babalik at kukunin ko yung sarili kong pag-aari na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Do you believe that? Amen. The Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God. Nadidinig niyo po ba yung tinig ng tagapagligtas natin? Amen. Siya lang ang may kapangyarihan para kansilin yung the big one na magaganap sa Pilipinas. Siya lang ang nagsalita na mangyayari dito sa bansa ng Pilipinas, sa pulo ng mga dagat, sa silangan, siya luluwalhatiin na. Ano ang pangalan ng luluwalhatiin na kaharian ay pinaghanda na ng tahanan sa langit, na kanyang sambahayan, na kanyang banal na templo, na kanyang body of Christ, na kanyang templo? Isa lang ang may hula na nakatala sa langit na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Sinikap na itayo ng Panginoon ng mga hukbo ang iglesia ng bundok ng Sayon at dinasa niya na paghaharian niya ngayon at magpakailan-kailan paman hanggang sa muli niyang pagparito. Di ba meron tayong katiyakan na tayo ay dadalhin sa alapaap at sasambahin natin siya sa espiritu at katotohanan na naging tanda tayo sa balat ng lupa? Na naririnig niya tayo pagka umaawit tayo ng mga bagong awitin na inaawitan natin siya, hinahayin na natin siya na nakalulugod na hain ng babangong samyo ng pagpupulin, pag-aawitan at pagpapasalamat bilang pinagtutubo sa pasimulang aral ng sanlibutan, at naging angkan at lahi tayo sa pagbabagong lahi ng iisang Diyos na tunay, na ang pagsamba natin mga saksi tayo at nagpapatotoo ng Diyos natin ni Espiritu, buhat sa pasimula hanggang wakas ng lupa, hanggang sa pagparito niya. Saan galing yung rapture? Galing sa mga mandarayang mangangaral, galing sa mga kapighatian, galing sa mga nililibak, galing sa pinagtatawanan, galing sa mga hinahamak, galing sa mga nang-iisulto sa mundo. Pero buong tapang at paninindigan itinatayo ang palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta sa isip, sa salita at sa gawa at pananampalataya. God is alive in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. In this place, I declare in the seven continent all over the nation na ang bundok ng Sayon ay pag-uusapan ng maraming mga labi na isa lang ang nakatalang kaharian na ipinaghanda ng tahanan sa langit ng bunga sa pagkapanganay ng iisang Diyos na tunay, na hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon sa muli niyang pagparito. Sangayon tayo ron. Amen. Iisang Diyos na tunay, iisang salita, iisang espiritu ang paniniwala natin. Iisang bautismo, iisang doktrina, iisang templo, iisang kaharian. What is the name of kingdom of God registered in heaven? Sino nagsikap ng banal ng bundok na Sayon na itayo? At binigyan tayo ng panukala na gaganapin sa lupa upang
Maganap ito sa langit na magkakaroon ng piging at kasalan ng iglesia at ang kordero na magiging isa na sa langit na nagpupulit, umaawit ng mayroong papurit, pasasalamat sa isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Panalangin natin ang pamilya ni PBBM dahil maraming oposisyon. Huwag tayong padaya sa mga oposisyon. Huwag tayong padaya at talinglang sa mga oposisyon na ang hangad kapangyarihan, mga greedy na sa kapangyarihan at kasakiman ng pamumuno ng gobyerno. Who is the supreme justice? Jesus Christ is the supreme justice of our faith in the resurrection. Go to heaven! Nanuwaan po natin, nadidinig natin sa social media. Wala kayong magiging issue ito. Hindi kami nangihingi ng sentimo sa inyo. According to the will of God, not according to the will of man. Not by might, not by my power, not by my spirit, because the Spirit of God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, hindi sa kapangyarihan ko, hindi sa kalakasan ko, hindi sa pag-iisip ko, hindi sa isip ko, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, sa pagkabuhay na maguli ng iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa balat ng lupa. Amen po tayo doon. Ano ang kabuluhan ng millions na mga organisasyon na wala namang kabuluhan sa kalooban ng Panginoon Diyos? Ano ang kabuluhan ng sinikap ng mga tao sa mundo kung hiwalay tayo sa salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Bigo tayong lahat. Pero purihin ng Panginoon Diyos sa damo ito, sa pangalan ng Jesucristo na isang Diyos na tunay, na saksi ko sa pagkabuhay na maguli na naninindigan ako ng buong puso, ng buong tapang, naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta, na siya lang ang may kapangyarihan magbigay sa atin ng karangalang walang hanggan, siya lang ang magbibigay sa atin ng karangalang buhay na walang hanggan, na wala ng kamatayan at paghurusa pa sa impyerno. Dinaya ng Diablo ang buong mundo na hindi nasumpungan ng demonyo ang Diablo ng katotohanan. Napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo ang Diablo, walang kapangyarihan ng Diablo sa prinsipe ng kapayapaan na naghahari sa bundok ng Zion. Ano sabi ng tagapagligtas? Iuukit ko sa inyong puso, isusulat sa inyong isip, hindi malilimot, hindi mawawalay ng inyong labi, ng inyong angkan at lahi, ang patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Save tayong lahat! Nanawa natin kung paano ibalik ng Panginoon Diyos yung buhay na galing sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang kabutihang loob, sa pamamagitan ng Espiritu na nagbibigay buhay. Amen po tayo doon. Amen. Kaya hindi tayo dapat mabagabag sa nangyayari. Hindi tayo dapat matakot, kundi magalang tayo ng buong puso. Dahil kung paano pinararakalan natin siya sa lupa, pararakalan niya tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin siya pararakalan sa lupa, hindi tayo pararakalan sa langit. Bigyan natin ang karangalan ng Panginoon Diyos dito sa lupa. Pararakalan tayo sa langit. Taga-langit tayo, hindi tayo taga-lupa. Naunawaan natin kung saan ginagamit ang banal na kasulatan sa banal na bundok na sayo magaganap, ipapangaral ito eh. Hindi naman sa iba't ibang relihiyon eh. O, nonsense yung iba-ibang relihiyon. Okay, ano malalagong relihiyon? Pakilala nyo ngayon yung relihiyon nyo kung ganito ba ang deliberasyon nyo. Sumasa akin ang Espiritu ng tagapagligtas, ang hari ng mga hari, ang supreme justice of our faith in the resurrection. Amen po tayo doon. Ang gagalap itong huling panahon na itinangay sa ating lahat eh. Kaya, buong tapang ako taninindigan na tinatayo ko yung tungkulin ko bilang tao katulad nyo para makarating yung God is love. Jesus Christ is the greatest first commandment of God. And the second commandment is love your neighborhood. Nadinig niyo po ba?
Yung pangunang utos, ang Panginoong Jesucristo ang pangunang panukala ng Panginoon Diyos. Ngayon, kung hindi natin ito paniniwalaan, evaluation sa puso't isip natin, hindi natin napaparangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Kung hindi natin ito paniniwalaan, at kung hindi tayo makikiisa sa paniniwala at paghahayag ng bundok ng Sayon, hindi natin siya pinararangalan dito sa lupa. E paano tayo mag-iintay ng karangalan ng Panginoong Jesucristo na pararangalan tayo? Hindi natin siya niluluwalhati sa lupa. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Yung pinagagawa mo sa akin, ay ginawa ko. Amen po ba? Niluwalhati kita sa lupa. Ngayon, ayaw natin siyang luwalhatiin, ayaw natin siyang parangalan sa langit. Tayo bang nasa lupa? Pag inuuga niya lupa, ako na naman ang pagpapakitang katuwagan natin. Well, is your integrity of faith. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Pinagpapalit natin siya sa mga bagay na nilikha niya, nakikita natin. Pinanilibo po natin ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Mas inuuna natin yung material na bagay sa buhay natin. God first before others. God love above all. Unahin natin ang Panginoon Diyos bago yung para sa atin. Amen po ba? Amen. Ito, isang hamak at nangmang lang ako, dukha. High school graduate lang po ako. Hindi pa ako nakagraduate ng high school. Undergraduate po ako. Naganap sa akin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Nakilala niyo yung hinirang na isinubo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa kapayapaan at kapanatagan at katuwino ng tanda ng patotoo. Na hinahanap ng nabi ko yung palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta upang parangalan ang pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Lahat ng mga saserdoteng nangangaral na hindi nagpaparangal sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula, pararatingan sila ng kakilakilabot na sumpa. Amen po tayo doon. Basahin natin sa Malakay chapter 2. Para maunawaan natin, evaluate natin. Bulay-bulayin po natin yan. Kaya kung gusto natin makatyak, yun ang titinig natin. Panindigan natin, ipamuhay natin ito ng Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula. Kaya tayo nagpapatotoo, iginawa tayo ng panukala na walang hanggan na patotoo ng Diyos sa totoong Espiritu buhat sa pasimula. Amen po tayo ron. Amen. Matitiyak natin kung saan nilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan na ipinapangaral sa banal na bundok ng Sayon na maniwala, hindi mapapahiya. Kung ano larawan ng Panginoon Jesucristo sa kalangitan na makikita ng mga mata natin sa pagparito niya, magiging katulad niya tayo sa isang mata. At yung mga kapatid nating mananampalataya na namahingan na ng libong taon gigisingin at sasalubong sa lapaap. Tayo namang nakatayo dito sa mundo na naging tanda sa balat ng lupa ay mapapalitan mo may kabulungan o walang kabulungan. Ang magiging image natin, magiging espiritu na tayo. Akin na tayo sa lapaap. Doon na tayo magdiriwang sa langit, hindi na sa lupa. Kung ano yung natitinig dito ng mga taong nanlalait sa atin, nanlilibak sa atin at nagtatawa sa atin, ganon nila matitinig yung ginagawa natin sa lupa. Nasa na huling halakha, nasa bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. O, mapipighati yung mga nanlalait sa atin dito sa lupa. Sila kayo lang magdurusa nung pinagtiisan natin dito sa lupa na niluwalhati natin ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Dinadalangin natin yung minamahal nating bansa at nagawa natin yung pag-ibig natin sa kapwa natin, nakakalakip sila ng panalangin natin sa isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Na ilayo tayo sa panganib, ilayo ang bansang Pilipinas sa anumang mga hula na magaganap at nakayanan natin yung mga darating na kalamidad sa buhay natin bilang nagbabantay ng katuparan ng lahat na magaganap na hula ng mga banal na propeta sa huling panahon. Amen po ba? Amen. At sa way nawa ng Panginoon Jesucristo ay maraming nagpapatiunan na nakuhula sa social media na gumagawa ng vlog. Gumagawa ng pagiging viral para sila ang maging celebrity. Pinangungunahan ang kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mangyayari sa huling panahon. Saway nawa sa pagkabuhay na maguli ng isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ang lahat ng mga false prophecy. Amen po ba? Amen. Nagagalak po itong
Ang Panginoong Jesucristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ang itinangin niyang panahon na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakakutawaan natin pangunang utos ng Panginoon Diyos sa Panginoong Jesucristo ang paniwalaan natin at yung pangalawa, ihayag natin to para magawa natin, ibigin natin yung kapwa-tao natin kung paano tayo pinatawad ng Panginoong Jesucristo, napatawad din natin yung kapwa-tao natin. Amen po ba? Amen. Kung paano tayo nilalang na bunga sa pagkapanganay nagawa din natin ibahagi sa kapwa-tao natin na maging katulad din natin na nilalang ng Panginoong Jesucristo sa pagkapanganay ng kanyang paglalang. Sang-ayon po tayo doon. Amen. Makikilala niyo yung espiritu ng Diablo sa mga nangangaral ngayon Ikinakailangang kadulatian ng Panginoon Diyos, ikinakailangang larawan ng Panginoon Diyos na espiritu buhat sa pasimula. Pinagpapalit sa karangalan, pinagpapalit sa kayamanan ng sanlibutan, pinagpapalit sa pilak. Nakilala niyo po si Satanas, sa nangangalong, ang Diablo, sa mga bagay na temporary na nakikita natin na kailangan nating pakinabangan sa mundo. Huwag nating ibigin yan. Dinadaya tayo ng Diablo dyan. Amen po ba? Sa karangalan. Nakita niyo mismo ang presidente, naghahain na ng transparent sa sambayan ng Pilipino. Ang dami namang oposisyon na nagbabagsak sa presidente. Pero ako'y nadadaling at sumasampalataya kailanman. Si Satanas matagal nang nasa ilalim ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon, wala sa akin si Satanas. Palalayasin ko sa sanlibutan si Satanas. Huwag tayo pandadaya kay Satan. Papayag ba tayo, mapunta tayo sa impyerno ng pagdurusa? Araw at gabi, gusto na natin mamahinga sa pagdurusa, hindi pa tayo makasumpong ng kapahingahan. Huwag tayo papayag na dayain tayo ng Diablo. Sambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos si Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila na ito, ibinigay na sulat ni Apostol Juan sa atin At ngayon, Ama, luwalatin mo ako sa iyo rin, nakaluwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay maging gayon. Tignan nyo, sabi ng Panginoon Jesucristo, luwalatin mo ako, Ama, gaya ng kaluwalati ang ibinigay mo sa akin. Paano luwalatiin tayo ng Panginoon Jesucristo kung hindi natin siya niluluwalati sa lupa? Vice versa. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay karunungan, ang Diyos ay salita, ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa Revelation? Ako ang pasimula, ako ang wakas, ako'y ako nga. Amen po ba? Sabi ng Panginoon Diyos Amen. Kaya naunawaan natin yung pagdiriwang ng bundok na Zion. Hindi naman tayo hinahanapan ng libo-libot, milyon-milyon at magandang building 2 o 3 nagkatipon, naroon ako sa inyong kalagitnaan sa pamamagitan ng panukala ng hula ng mga banal na propeta. Ginaganap natin dito sa lupa yung patotoo ng Diyos si Espiritu. Copy! Amen. Nasasamba natin ang tunay na Diyos buhat sa pasimula ng Espiritu. At nakatala sa langit ang paniniwala ng bundok na Zion. There are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Ang Diyos ay isa. Nakatala sa langit, may record. Amen po tayo lang. Amen. Tanongin niyo yung pastor niyo, may record ba sa pangangalan na ang Diyos na sinasamba niyo dyan? Itong bundok ng Zion ay papangalan ko sa inyo Amen po ba? Ngayon, pag hindi tayo nakiisa dito sa narinig natin, nasa inyong desisyon, ano po? Hindi kami tinawag para akitin kayo, dayain kayo. Tinawag kami para akayin na tayo sa pag-asa ng kaligtasan ng kaluluwa natin bawat isa ng pamilya natin. Ngayon, natidinig natin ito, kung kayo yung mga pilosopo at nagdudulong-dulungan, kalayaan niyo yan, karapatan niyo yan. Amen po ba? Amen. Hindi kami tinawag para mandaya. Tinawag kami para manggiba ng mga kaharian.
Tinawag kami para mangaral ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin. Tinawag kami para magpatalima ng mga iglesia. Tinawag kami para gumiba ng mga uta ng mga haka-haka ng mga mangangaral sa huling panahon. Para lumipol ng mga mamumusong, para lumipol ng mga sinungaling na mangangaral sa huling panahon. Amen po ba? Amen. At ngayon, Ama, niluwalhati mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian. Tingnan niyo, pinakita ng Panginoon Diyos yung larawan niya sa pangalan ng Jesucristo. Aking tinamo sa iyo, bago sa sanlibutan ay maging gayon. Aking tinanggap sa iyo ang kaluwalhatian, ipinagkaloob mo sa akin bago ang sanlibutan at naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Ano ang pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula? Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Ano sabi ng tagapagligtas? Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Yung palang sasampalataya sa Panginoon Jesucristo, ibinigay na ng Panginoon Diyos lahat sa Kanya. Amen. Amen po ba? Itinalaga na. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila iyo at sila ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Lahat doon sa sampalataya sa Panginoon Jesucristo, ibinigay na ng Panginoon Diyos yung gaganap ng salita ng patotoo na ginaganap natin sa lupa, na binibigyan natin ng karangalang walang hanggan at kadakilaan at kapurihan at karangalang walang hanggan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng itatagang langit at lupa sa pagkabuhay na maguli. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung pangalan mo na ibinigay mo sa akin, na ibinigay ko sa kanila, na ibinigay mo sa akin. Amen po ba? Amen. Copy po, copy. Naunawaan po natin. Alam niyo, yung makakaunawa nito, yung inahabagan ng Panginoong Jesucristo, yung hindi makakaunawa nito, hindi na taga-langit, taga-mundo na, may hatol na sa mundo. Yung hindi sumampalataya, hinatulan na. Yung sumampalataya, pinagkalooban ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen. Makikiisa dito. Naunawaan natin kung anong pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng itatagat sa libutan. Eto, linaw, sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong gaganap ng panukala mo, Ama. Amen tayo ron. Amen. Kaya, no? Anong pangalan ng Panginoon Diyos mula ng likay ng langit at lupa? Jesucristo. Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa Revelasyon? Ano sabi doon sa aklat ng Hebreo, sa aklat ng mga Hebreo? Ako ang kahapon, ako ang ngayon. Amen ba? Amen. Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa mga disipulo? Binasbasan sila sa Mount Galilee bago umakyat sa langit. Humayo kayo at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang maraming mga bansa at gawing alagad ko. Sasa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. O hindi sasa atin sa bundok ng Sayon hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po tayo doon. Wala naman ibang kahariang binabanggit na pangalan. Walang Romano, walang INC, walang binabanggit na gano'n sa talata. Sa hula ng mga banal na propeta, meron binanggit. Bundok ng Sayon ang pinaganda ng tahanan sa langit. Bundok ng Sayon ang sinikap na itayo na ipinaganda ng tahanan sa langit. Nakilala niyo ang pagkakakilanlan ng paniniwala ng bundok ng Sayon. Ang Diyos ay Espiritu, iisang Espiritu lamang. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo pa ang pangalan ng Diyos sa pasimula. Jesucristo, ako ang kahapon, ako ang ngayon, sabi ng Panginoon Jesucristo Ilagan niyo ang pag-ibig sa salapi, sabi ng Panginoon Jesucristo. Kaya binibili na may mayayaman dito Kaya maging mapagmahal na mayayaman doon sa mga dukhang mga tao Hindi naman mandadala na mayayaman yung kayamanan sa langit Dito pa lang sa mundo, kabuluhan na magiging ugat ng lahat yan Di ba ano sabi sa mga pananapostol ng Kordero? Sila haligi ng uta ng banal na bayan ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit.
May pinagsasaligan ng patotoo na mga banal na apostol ng Cordero ay Iglesia ng Bundok ng Sayon ay pinagandaan ng tahanan sa langit. Hashtag Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Highlight Iglesia ng Bundok ng Sayon. Recorded in heaven. Ito lang ang may record sa langit. Alamin nyo ngayon ang lahat ng sekta. Alamin natin ngayon ang lahat ng mga organisasyon pagdating sa paniniwala. Ngayon, kung malaman na natin, i-search natin sa Google. Search natin sa YouTube. Pag nalaman natin ang bundok ng Sayon na nakatala sa langit, takasan na natin yung mga nakaral sa ating mga pastor, dinadaya tayo niyan. Ampun sila ng kadiliman. Amen po tayo doon. Amen. Kung paano ang gobyerno natin, nakahiwalay ang estado at ang church. Sino gumawa ng panukala ng church? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagsigap nito? Nagaganapin natin sa balat ng lupa. Papupurihan natin yung lumikha ng langit at lupa. Upang kung siya'y paparito na lahat ng nilain at hinabang at pinagtawanan at nilibak bibigyan tayo ng karangal ng walang hanggan. Ngayon, alam niyo yung mga relihiyon ngayon, kung yan ba tatanggap ng karangal ng walang hanggan, pinapurihan ba nila ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Pinakilala ba nila ang larawan ng Diyos sa pangalan nila? O ang hinanap nila ay puro pilak at pakinabang at karangalan at posisyon. Naging saking silang lahat ngayon sa huling panahon. Ini-expose ito para mahayag kayo yung mga bula ang mga nagpanggap na mga pastor sa huling panahon. Amen po tayo. Amen. God is supreme God, the universal God. God created the heaven and the earth. In the book of Genesis, God is Spirit forever and ever. That is the image of God. Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan natin ang larawan ng Panginoon Diyos, ang pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula, Jesucristo. Nahayag sa pangalan ng Jesucristo ang sinagat, kaluwalhatian at larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Nakilala niyo sinasamba natin. Ito ang liwanag. Sinasabi nga ng Panginoon Jesucristo yung pangalan ng Panginoon Diyos Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. O, lahat ng sasampalataya sa Panginoon Jesucristo ay binigay na ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po tayo doon. Amen. Ang bundok na sayo, saan galing? Sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Jesucristo. Amen po tayo doon. Amen. Makasaka ng Panginoong Jesucristo yan. Who is the head of our faith? Jesus Christ is the head of our faith. Go to heaven. Who is the door of heaven? Who is the gate of heaven? Jesus Christ is the gate in heaven and the resurrection that is living by faith. Idinideklara ko po sa 7 kontinente na isa lang ang makikilala ng mga tao na ipinaghanda ng tahanan sa langit, banal na bundok ng Sayon. That is the dwelling city of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. In book of Psalms 132 verse 13 up to 14. So baybayan nyo kami, basahin natin. Kaya nahahabag ako na sa mga katulad kong tao na nakikita ko, natidinig ang katotohanan, pinaninimugupa Panginoong Diyos sa ginawa niyang panukala na siya na nagpatotoo, pinaninimugupa Panginoon Diyos, nililimot pa ng mga tao sa huling panahon. Tingnan niyo yung hindi nakabilang sa 144,000, nilimot nila yung patotoo sa disyerto. Nali sila sa Ehipto, nilimot yung kababalaghang ginawa doon. O ngayon, ito yung katotohanan na ang Diyos yung Espiritu, lilimutin pa po ba natin? Sa may gusto ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, kung paano pinararangalan natin ng Panginoon Diyos dito sa lupa, pararangalan din tayo sa langit. Paano kung hindi ganito, dinigdinasyon ng paniniwala sa atin na nakakaral sa atin? Wala tayong essence. Paano tayo pararangalan ng Panginoon Diyos sa pagparito niya kung hindi natin siya pinarangalan dito sa lupa? Siya lang ang lumilinis ng lahat ng kasangkapan niya sa kanyang sambahayan para maging kagamit-gamit at kagalakan sa kanyang kagamitan, sa kanyang tahanan. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of God, nationwide, worldwide, in the 7th continent, all over the nations. Do you believe that? Amen. Listen carefully, people of God. Mapanganib ang huling araw. Huwag tayong magtigas-tigasan, huwag tayong magmalaki ngayon.
Patayin natin yung ego. Patayin natin yung espiritu ng pagmamatayon, espiritu ng pagmamarunong, espiritu ng pagiging traidor, espiritu ng pagpapalalo. Patayin natin yan. Espiritu ng demonyo yan eh. Amen po tayo doon. Amen. Espiritu ng kasakiman sa mundo. Huwag tayo makipaglaban sa Panginoon Diyos. Lahat ng umiibig sa sanlibutan, nakikipaglaban sa Panginoon Diyos eh. O di ayaw ng Panginoon Diyos na mapahamak tayo. Tayo naman na dinaya ng Diablo. Pilit na tayong sumusunod sa Diablo, na dinadaya tayo sa material na bagay. Naunawaan po natin. Amen. Ang liwanag nitong pinahayag ng Panginoon Kristo sa aklat ni Juan eh. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na gaganap ng patotoo na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Amen po tayo ron. Buhat pala sa Panginoon Diyos yung ibinigay ng Panginoong Diyos yung lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Jesucristo na siyang sinag ng larawan ng Diyos na di natin nakikita, na nakilala natin na Espiritu ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po? Amen. Ang liwanag nito. Ngayon ay nakilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Eh ngayon, hindi natin sasampalatayanan nito. Paano natin makikilala ang Panginoon Diyos? Eh, nasa pangalan ni Jesucristo ang lahat ng mga bagay na ibinigay ng Panginoon Diyos mula ng itatagang langit at lupa. Amen po tayo ron. Amen. Eh, sa Kanya ibinigay lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan ng pamamahala ng tunay na relihiyon ng bundok ng sayo na nakatala sa langit, na bunga sa pagkapanganay ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, na kaya tayo iginawa ng panukala na walang hanggan na patotoo ang Diyos ay makilala natin na tunay na Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Tingnan nyo. Isinugo ng Panginoon Diyos yung kanyang pangalan sa pangalan ng Jesucristo. Nakilala natin na tunay na ang Diyos si Espiritu buhat sa pasimula. Amen po tayo no? Kaya mananagot ito mga nangangaral sa huling panahon sa pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo eh. Naramdaman ba natin yung essence, yung presensya ng karunungan at kaalaman at pagkaunawa sa binabasa ko na sinasalita at sinulat ni Apostol Juan sa aklat ng Juan? Amen po tayo ron. Amen. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at kanilang nakilala nila na tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagpaniwalang ikaw at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Nakilala niyo ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na sinugo yung pangalan sa pangalan ng Jesucristo. Nakilala natin ang larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen. Amen po ba? Amen. Napakadaglit na celebration na itong in-assembly ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na sinasandigan natin yung batong panulok, kinakanlungan natin yung katuwiran ng tanda ng patotoo na niluluwalhati natin siya sa lupa, na pinararangalan natin siya sa langit at sa lahat ng dako ng silong ng panig ng mga bansa, sa lahat ng panig ng silong ng mga langit, sa maraming mga bansa. Amen po? Amen. Naririnig tayo sa langit, namamasdan tayo dito sa dako na ito. Sumasampalataya po tayo ron. Amen. Kaya kung hindi binigay ng Panginoon Diyos, meron bang paniniwalaan yung mga banal para maging banal na inihanda ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Nothing. O ngayon, may inihanda para ganapin natin dito sa lupa, para ngala natin ang Panginoon Diyos sa langit.
Amen po tayo nun. Amen. O ngayon, yung mga lapastangan, yung mga mamumusong, ano, iniintay? Kahatulan. Naman po natin. Idadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Sino ang idinadalangin? Lahat ay binigay na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na isang Diyos na tunay. Idinalangin na tayo ng Panginoong Jesucristo sa Ama. Amen. Shame! Accurate yung paniniwala natin, 100% perfect. Amen po ba tayo ran? Amen. Nakilala niyo yung pagiging vigilant ng mga conqueror of Christ? Nakilala niyo yung stand ko, yung pagiging vigilante ko? Bilang God servant na isang mahina at mangmang at dukha na taong katulad nyo na narinig nyo sa social media. Ito yung content na ibinablog ko. Content ng Panginoon Diyos ito. Konsepto ng Panginoon Diyos ito sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan at pamumuhay po natin at paninindigan natin ang tapat at mananatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta na huwag natin iwawalay sa puso't isip at paniniwala natin ito, huwag natin ito lilibutin upang matyak natin yung katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa at buong pamilya natin. Magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Naririnig niyo po ako, huwag natin lilibutin ito. Dito nakasalalay yung pag-asa ng buhay na walang hanggan natin bawat isa. Amen po tayo ron. Amen. Magiging tanda tayo sa balat ng lupa. Sino po ang idinalangin ng Panginoon? Yung lahat ng iglesia na sasaksi sa pagkatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Tingnan nyo, cover na tayo sa panalangin ng tagapagligtas natin. Anong religion ngayon ang merong po pwedeng maghayag na ganito kaliwanag sa social media? Eh, katangi-tangi, isa lang ang sinabi kay Propeta Isaias na ang bundok ng Sayon ay paghahanda ng tahanan sa langit. At kay Propeta Isaias din sinabi na sinikap niyang itayo ang bundok ng Sayon na ang paghahari ng tagapagligtas hindi na magwawakas hanggang sa maganap ang mga banal, ang hula ng mga banal na propeta sa minamahal natin bansang Pilipinas. Di ba napakapalad ng bansang Pilipinas na may isang Diyos na tunay na sinasamba sa pamamagitan ng Jesucristo? Na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? At yung mga nangangaral napuputang Panginoon Diyos sa mga, ano sabi dun sa utos na huwag kayong sasaksi sa hindi totoo. O eto, nadinig niyo sinasaksi ako, totoong nangyari, nakasulat. Nakarecord sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ang daming nangangaral, ang sinasaksihan, puro haka-haka. Maghihintay ako. Nakikibaka ako. Isang kompetisyon na gaganap ito sa huling panahon sa pagpalito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Idadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idadalangin ko, kundi yung mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y sa'yo. Tingnan nyo, lahat pa na nung sasampalataya sa Panginoon Jesucristo pag-aari ng Diyos Ama. Amen po tayo ron. Amen. Paano ka didiretso sa Diyos Ama kung hindi natin pinaniwalaan ang pangalan ng Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Eh di hindi makakadiretso sa langit pala. Amen. Walang essence. Amen po ba? Eto. Ay dinalangin yung iglesia ng bundok na Sayon, nakaseparate, nakadignify. Ang selebrasyon. Sino nag-assembly ng selebrasyon na idinideklara ko sa social media? Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na paparito. Siya nag-assembly nito. Siya nagtangi ng huling selebrasyon ng mga banal na itinangi niya, na nilalang niyang kawangis niya sa pagkabuhay na maguli. Nag-iintay na may katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Nanawaan po natin yung katangian ng bundok ng Sayon na naririnig natin sa social media. Na pinapangalan ng isang taong hindi nyo kilala, isang taong dukha at mangmang lang sa paningin nyo. Hindi siya tumawag ng mga graduate ng Corneo. Hindi siya tumawag ng mga Master of Doctorate. Who is the Master of Master? Who is the Doctorate of Doctorate? Who is the Principal of Principals of our faith? Look unto Jesus.
the author and finisher of our faith in the resurrection. The master of doctrine. Jesus Christ is the creator of the heaven and the earth. The supreme God. God Almighty created the heaven and the earth. Jesus Christ is the supreme God and justice spiritually in the second coming of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ano ang pangalan ng babalikan niyang templo na sambahayan niya, itinayo niya sa paniniwala? Saan ipapangalan ng kaligtasan ng mabuting balita? Open na buko pa Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Bulay-bulayin po natin yan. Ang bundok ng Zion na makakakita ng mukhaan sa larawan ng Panginoon Diyos sa muli niyang pagparito, nakahanging onde sa alapaap. Binigyan tayo ng buhay ng pag-asa sa pagsiselebrasyon natin. Na tayo mga nilalait at nililibak at pinagtatawanan at hinahamak sa lupa. Sa huli, tayo naman na magtatawa sa mga humahamak sa atin dito sa lupa. At tayo ang nagpaparangal na kagamitan ng Panginoong Jesucristo, ang nagpaparating ng karangalan at kadakilaan at walang hanggang papuri sa kanyang dakilang pangalan na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. That is the purely spiritually worship to the living God. That is the glory of God. Amen po ba? Amen. Nakamamangha itong ibinigay sa ating testimony. Sino ang nagpakilala ng testimonya ng patotoo na pagiging saksi ko? The supreme God that created the heaven and the earth. The God Almighty in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Siya ang gumawa ng testimony na sinasaksihan ko na ang Diyos ay tunay na espiritu at katotohanan. Amen po. Amen. Kaya nga nagpatotoo Panginoon Diyos, kaya ako nagpapatotoo para maligtas tayong lahat Napaka-perfect revelation nito sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo na sasampalatayanan natin Walang dagdag, walang bawas. Madadagdagan ba larawan ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu? Mababawasan ko ba ang aral na ang Diyos ay Espiritu? Buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa, madagdagdagan ko ba yung isang salita? Iisa ang Diyos na nagsalita buhat sa pasimula. Do you believe that? Amen. Are you listen carefully, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Come and follow to all people of God. Naririnig niyo po ako. Kaya kung tayo may pananampalataya, magkaisa tayo ng pagpapakumbaba na may takot at paggalang at respeto sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Panalangin natin yung minamahal nating bansang Pilipinas upang walang makahadlang sa katuparan ng karangalan ng minamahal nating bansang Pilipinas. Tinitingala na ang Pilipinas ng mga banyagang, mga higanting bansa. Amen po ba? Mag-research tayo sa social media, sa YouTube. Gamitin natin kapakinabangan sa espiritu at katotohanan ng mga gadget natin. Amen po ba? Amen. Kaya sino man yung nagdadagdag ng aral, dadagdagan ng sanot. At sino man yung nagbawas ng aral, wala na maunawaan yung nagbawas ng aral. At ito na yung hinahatulan na ng Panginoong Diyos yung lahat ng mamumuso ngayon at mga karumal-dumal at kasukulang-sukulam na mga ngaral na ginamit sa pakinabang ang pangangaral. Magkaisa tayo, panalangin natin yung minamahal nating bansang Pilipinas sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang pamamahala sa sambayan ng Pilipino dahil ang kanyang wish sa bansang Pilipinas, gusto niya, makita niya ang mga Pilipino na payapa at mga nakatapos ng pag-aaral at walang Pilipinong gutom. Amen po ba? Pero tignan niyo yung mga oposisyon, gustong ibagsak at masyado ang pagkakaingit kay Presidente Bongbong. Sino mga espiritu yung mga oposisyon? Kahit kailan, 5 taon na nakalipas, wala nang kapangyarihan ang Diablo, ipinailalim na sa mabuting balita ng kaligtasan na ipinapangalan ko sa social media
ang katotohanan na paniniwalaan po natin upang bigyan na tayo ng walang hanggang pag-asa tagumpay sa mundong ito. Hindi na kapighatian at kalumbayan at kalungkutan, kundi kahalili ng kalungkutan at kapighatian natin at mga pagsubok, kagalakang walang hanggan. Amen po tayo ron. Amen. Saan ang gagaling ang lahat ng resources? Di ba't isa lang ang pangalan na ibinigay na pangalan sa silong ng mga langit na paniniwalaan natin para tayo maging katulad ng tagapagligtas natin sa muli niyang pagparito na wala na tayong hatol? Amen po ba? Amen. At hindi tayo dapat natakot sa mga dumarating na kalamidad, kundi sumangguni tayo ng may paggalang at pananampalataya sa isang Diyos natin eh. Prayer is the greatest armor of God eh. Amen po ba? Amen. Ang baluti ko, pananalangin araw at gabi. Naunawaan ba natin yung armor ko, yung kalasan ko, pananalangin araw at gabi. Buhat sa biyaya ng pananampalataya, saka palatuntunan ng mga banal na propeta. Amen po ba? Ang pamumuhay ko, ang kalakasan ko, sa salita ng Panginoon Diyos nang gagaling. Tinuklaw din ako ng makamandag na ahas na nakamamatay, katulad din ni Apostol Pablo. Pero nasa harapan nyo, ito, naghahain ng mabuting balita ng kaligtasan natin, bawat isa. Na may stroke ako, ito, 2 times. Ito yung pag-ibig ko sa kapwa-tao ko. Ito yung pangunang utos na tinutupad ko, ang Panginoon Kristo, paniwalaan nating lahat, na ang Diyos si Espiritu. Amen po ba? Amen. Nationwide, worldwide, ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang bundok ng Zion, registered sa Security Commission, rehistrado sa langit. Iisang Diyos na tunay ang paniniwala. One concept, one content. Natawa natin yung binablog kong konsepto ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo ng Diyos sa Espiritu. Amen po tayo ron. Amen. Kaya ang body of Christ, ang bundok ng Zion, may isang katawan, may isang doktrina, may isang bautismo, may isang kaloob ng Panginoong Kristo, may isang pag-iisip ng tagapagligtas, iisa ang paniniwala ng body of Christ, nagpapatotoo na ang Diyos sa Espiritu. Nakatala sa langit. Amen po tayo ron. Amen. Ano bilin sa ating lahat? Mapalad ang nakarinig ng aklat ng hula na ito. Mapalad ang sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Binigyan tayo ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin, manatili tayong tapat. Huwag natin lilimutin ito. Huwag natin itong dadagdagan. Huwag natin babawasan ito dahil kailanman hindi mababawasan ang larawan ng Panginoon Diyos mula sa pasimula na ang Diyos sa Espiritu. Ano babala sa atin? Huwag natin tulilimutin kung gusto natin makasama sa pagdiriwang sa langit na nagdiriwang sa lupa. Amen. Magkakagiba ang lahat ng mga sikat na mga organisasyon ngayon. Pero ang bundok ng Zion, nakatala na sa langit. Amen. Tagalangit ang nagtayo ng bundok ng Zion. Ang lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Ipinailalim niya sa lakad ng mga banal si Satanas. Kaya nga sabi ni PBBM, panalangin natin yung pamumuno niya at yung kanyang buong pamilya at yung kanyang mga tagasunod, yung mga kabinete, yung marunong magpasakop sa liderato ng presidente natin. Wala naman magagawa yung mga oposisyon kundi susunod at luluhod din sa presidente. Kapag hindi nagpasakop sa presidente, mapapahiya lang Gusto niyo magbigay ako ng ilustrasyon, yung mga napahiya? Yung mga oposisyon ng Panginoon Kristo, di po ba napahiyang lahat? Ay, pero yung mga followers ng Panginoon Kristo, yung mga disipulo, yung mga banal na apostol, di po ba nahayagang walang hanggang kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon Kristo sa mga banal na apostol? O yung mga nangaral sa panahon ng mga apostol, di ba nawala sa eksena? O ganyan din yung estado natin. Buwawala din yung hindi magpapasakop sa presidente natin. Eto, ginagawa ko to. Kahit hindi nyo nakikita, pinapanalangin ko ang minamahal natin bansang Pilipinas.
Covered na rin yung kapwa ko taong Pilipino sa panalangin ko sa hinihingi ko sa Panginoon Jesucristo. At mabulat na rin yung katulad kong tao sa katotohanan na isang Diyos na tunay ang paniniwala ng bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit. Sino ang nag-organize ng bundok ng Sayon? Sino nagsikap? Sino nagtala sa langit? Di ba di isang Diyos na tunay lang ang lumalang ng langit at lupa ang naganda sa langit nito? Meron pa bang ibang makapaghahanda? Kundi ang kataas-taasang gumawa ng kagilaginalas na kamabalanghan, ang makapangyarihan tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang may kapangyarihan maghanda ng kaharian niya sa langit, na wala ng pagdurusa sa impyerno, at puro masunuri nato, puro tumanggap tayo ng spirit of obedience in the resurrection, spirit of integrity, spirit of hope, spirit of knowledge, wisdom, understanding, joy, forever and ever, yung tinanggap nating wish na ibinigay sa atin ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano nakalagay doon sa Revelation chapter 22 verse 7? Mapalad ang bumabasa at gumaganap ng aklat ng hula na ito. Binigyan tayo ng pag-asa ng tagapagligtas natin. Ako'y madaling paparito. Amen. Alam niyo kung sino yung babalikan? Yung nagpaparangal sa pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula na nagpapatotoo ng Diyos sa Espiritu. Niluwalhati natin siya dito sa lupa. Bagamat tayo ay katawa-tawa sa lupa, pero nasa atin ang huling halakha ng mga nagtatawa sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Nakagagalang i-celebrate itong kaya-ayang Panginoon ng mga hukbo na nananaas sa bundok ng Sayon. Kaya ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo na nakarinig ng katotohanan ng Diyos sa Espiritu. Buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa, basahin natin yung aklat ng Henesis hanggang kawakasan. Sinabi ng Panginoong Jesucristo yan, ako ang kahapon, ako ang pasimula, ako ang una, ako ang wakas. Amen po ba? I am the same. Yesterday, today, and forever. I am Spirit forever and ever. Amen po tayo ron. God bless people of God. Amen. And amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli at binibigyan tayo ng pag-asa sa pagiging watchman natin, sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God is good all the time God is good. Thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga, minamahal ng mga kapatid, patuloy tayong magtumibay sapagkat sa pamamagitan ng ating pagluwalhati sa Panginoon, dumarating ang mga oras na ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang dakila at tapat na pangako, tayo naman ay kanya rin luluwalhatiin upang ang kanyang pangako ay maganap sa bawat isa sa atin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya bilang bayan ng Panginoon, patuloy natin ipagpasalamat sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya nang mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon,
ng ating Panginoon. Patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, nagagalak kaming patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpasalamat sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, tinuturuan mo ang bawat isa kung paano luwalhatiin ng isang Diyos na tunay upang sa takdang kapanahunan, ikaw naman sa iyong kagandahang loob ay luwalhatiin mo lahat ng mga taong tumutupad ng iyong dakila at banal na kalooban. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanglibutan. Ikaw ang tunay na nakakaalam ng aming mga puso at isipan. Sa kalooban mo, Panginoon, patuloy na magliliwanag sa puso at isipan ng lahat ng mga tao ang iyong katwiran upang ang lahat ay masumpungan mo na maging bahagi ng iyong dakila at banal na bayan. Salamat, Panginoon, ang aming buong pagtitiwala sa iisang Diyos na nakapag-iingat sa lahat ng mga tao buhat sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Manggalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.